Hinahawakan ko ang pinungsutla ng mamahaling trahe, de boda ni Valerie. Maingat na pinupunasan ang bawat tahi ng mga mamahaling perlas, habang nakaluhod sa makintab na sahig ng kanyang marangyang silid bihisan. Pagod na pagod ang aking buong katawan pagkatapos ng 18 oras na walang patid na pag-aalaga sa paralitiko at nag-aagaw buhay na lola ni Mateo na si Lola Elena. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng boses ni Valerie mula sa kabilang panig ng manipis na pader, na tila walang pakialam na naka-speakerphone ang kanyang mamahaling aparato, habang nakikipag-usap sa kanyang kalaguyo. Don't worry, Lorenzo. Kung mamatay man sa stroke, ang matandang si Elena ngayon sa tindi ng stress, mas mabuti para sa atin. Once ko nang mapakasalan ang bobong si Mateo bukas, lahat ng tech shares niya sa De Silva Corporation ay mapupunta na sa atin. He is so desperate to prove his love na pipirmahan niya ang transfer documents mamayang gabi bago ang kasal. Nanigas ang aking buong katawan habang hawak ang mamahaling tela. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng babaeng magiging asawa ng aking amo ay tila lason na dahan-dahang pumatak sa aking sistema. Bago ko pa paman maiproseso ang tindi ng kataksilang aking narinig, biglang bumukas ng marahas ang pinto ng silid. Pumasok si Doña Consuelo, ang matikas at mapagmataas na ina ni Mateo, kasama ang 2 armadong gwardiya ng subdivision. Sa likod nila ay nakatayo si Valerie, na sa isang kurap lamang ng mata ay nagbago ang mukha. Ang kanina lamang na mayabang na boses ay napalitan ng mga hitbi at luha ng isang huwad na biktima. Nasaan ang kwintas, Teresa? Ang boses ni Doña Consuelo ay tila hampas ng malamig na bakal sa aking pandinig. Ang antigong kwentas ng pamilya De Silva na gagamitin ni Valerie bukas para sa kasal. Ikaw lamang ang pumasok sa silid na ito mula kaninang umaga. Tumayo ako ng tuwid. Sinalubong ang kanilang mga mapang-aping mata ng walang takot. Wala po sa akin ang kwentas, Doña Consuelo. Buong araw akong nasa silid ni Lola Elena upang bantayan ang kanyang oxygen level. Oh my God, Tess! How could you lie like that? Umiiyak na sumigaw si Valerie habang nakahawak sa kanyang dibdib na tila ba hihimatayin sa tinde ng sakit. I treated you like a sister. Binigyan kita ng pagkakataon dito sa mansyon kahit mahirap ka lang. Tapos ito ang isusukli mo sa akin? Nakita ng sarili kong mga mata na hawak mo ang kahon ng alahas ko kanina. Nagnakaw ka na nga, nagmamatigas ka pa. Sumunod ang isang mabilis at malakas na sampal mula kay Doña Consuelo na tumama sa aking kaliwang pisingi. Ang tunog ng palad na tumama sa aking balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid at naramdaman ko ang lasa ng dugo sa gilid ng aking labi. Isipin mo ang matandang si Elena, Teresa. Kung tatawag kami ng pulis na yon sa mansyong ito, ang kahihiyan at kaguluhan ay tiyak na papatay sa aking ina. Do you want that? Lumuhod ka sa harap ni Valerie na yon din, humingi ka ng tawad, at ibalik mo ang ninakaw mo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pag-aalangan. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Valerie na agad na yumakap sa kanya, habang nanginginig ang buong katawan sa pag-iyak. Mateo, ang lalaking pinaglingkuran ko ng 8 taon, ang lalaking alam kung may mabuting puso, ngunit nakagapos sa utang na loob sa pamilya Montemayor na nagligtas sa negosyo ng kanyang ama noon. Tumingin siya sa akin, ngunit mabilis niyang iniwas ang kanyang mga mata patungo sa sahig. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na hatol sa gabi na yon. Mateo, bulong ko. Sinusubukan kong hanapin ang kahit kaunting hustisya sa kanyang mga mata. Ibalik mo na lang ang kuwentas, Tess, malamig na sabi ni Mateo, nang hindi man lang ako tinitingnan. Huwag mo nang palakihin ang gulo para kay Lola. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang malamig na pagising sa kaibuturan ng aking puso. Ang lahat ng sakit, ang init ng aking pisingi, at ang pagkabigo ay biglang naglaho, napalitan ng isang tuyo at matigas na yelo. Ibinigay ko ang 8 taon ng aking kabataan sa pamilyang ito. Nilinis ko ang kanilang mga dumi,
pinakinggan ang kanilang mga lihim, at inalagaan ang kanilang nag-aagaw buhay na matanda, habang ang sarili kong pamilya ay nagtitiis sa hirap. Akala ko ang katapatan ay may halaga sa mga mayayaman. Ang tanga ko pala. Ang katapatan ng mahihirap sa paningin ng mga tulad nila ay isang murang tiket lamang patungo sa kanilang katayan. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Sa halip, dahan-dahan kong tinitigan si Valerie at isang bahagyang ngiti na puno ng lamig ang gumuhit sa aking mga labi. Ang aking mata na nakatitig sa kanya ay nagpatigil sa kanyang pekeng pag-iyak. Luluhod ako. Ang aking boses ay naging tahimik, ngunit matalim. Tila isang kutsilyo na dahan-dahang ibinaba sa leeg ng aking mga kaaway. Luluhod ako, hindi dahil nagnakaw ako, kundi dahil pinayagan ko ang sarili kong maniwala na may puso ang mga taong nakatira sa mansyong ito. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga tuhod sa malamig na marmol ng silid. Ngunit ang aking ulo ay nanatiling nakataas, nakatitig ng diretso sa nangangatog na mga mata ni Valerie. Pagkatapos, tumayo ako ng walang tulong ng sinuman, lumapit sa kama ni Lola Elena at marahang kinuha ang kanyang nanghihinang kamay upang ilapat sa aking noo para sa huling pagmamano. Paalam, Lola. Bulong ko sa matandang hindi makapagsalita, ngunit may mga luhang dahan-dahang umaagos mula sa kanyang mga mata. Kinuha ko ang aking lumang basang bag na naglalaman ng aking iilang damit na itinapon ng mga gwardya sa labas ng mansyon. Lumakad ako palabas sa ilalim ng madilim na langit ng Forbes Park, habang ang malalaking patak ng ulan ay nagsisimulang bumuhos. Pinubura ang aking mga yapak sa malawak na daan. Nang marating ko ang labas ng subdivision, sumilong ako sa ilalim ng isang lumang waiting shed. Inabot ng aking nanginginig na kamay ang bulsa ng aking basang jacket. Doon, nakatago ang isang maliit na micro SD card na naglalaman ng bawat transaksyon ng kumpanya ni Mateo na lihim na inilipat ni Valerie sa kanyang personal na account sa ibang bansa. Mga file na kinopya ko kaninang umaga mula sa kanyang naiwang bukas na computer, habang siya ay abala sa pagpili ng kanyang belo. Ipinasok ko ang card sa aking lumang cellphone. Ang liwanag ng screen ay tumama sa aking basang muka, at ang aking mga mata ay nagniningning sa tinde ng put at determinasyon. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula, ngunit ako na ang gumawa ng unang hakbang. Bumaba ako sa jeepney nang tapat sa masikip na eskinita ng tondo, kung saan ang amoy ng tuyong isda, basang basura, at pawis ng mga tao nagmamadaling umuwi ay sumalubong sa aking pandinig at pangamoy. Hawak ko ang aking basang bag. Dinala ko ang aking mga paa patungo sa maliit na silid na aking inuupahan sa ikalawang palapag ng isang lumang bahay kahoy. Bago ko pa man may rating ang aking kamay sa hawakan ng pinto, lumitaw na mula sa kabilang kwarto si Auntie Baby, ang pinakakilalang tagapaghatid ng balita sa buong kapitbahayan. May hawak siyang pamaypay na mabilis niyang iwinagayway habang ang kanyang mga mata ay nanunuri mula ulo hanggang paa sa aking basang anyo. Tess, totoo bang balita? Bulong niya, na bagaman mahina ay sapat na upang marinig ng mga katabing kwarto. Sabi rito ng pamangkin ko na nagtatrabaho sa kabilang kalsada sa Forbes Park, itinapon ka raw sa labas ng mansyon ng mga De Silva dahil nagnakaw ka ng milyon-milyong kwintas? Diyos ko, Tess, kilala kita mula bata. Hindi mo magagawa yon, di ba? Huminga ako ng malalim, hindi upang magalit, kundi upang patatagin ang aking boses. Ngumiti ako ng bahagya at binuksan ang aking pinto. Pasok po kayo, Auntie Baby. Magtimpla po tayo ng kape, mahinahon kong paanyaya. Inilapag ko ang aking bag at pinaupo siya sa nag-iisang silya sa aking maliit na silid. Binuksan ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanya ang mga screenshot ng bank ledger na aking nakuha mula sa computer ni Valerie. Ang mga numero ng bank transfers na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso patungo sa isang pribadong account sa pangalan ng ina ni Valerie ay malinaw na nakasulat. Auntie Baby, tingnan ninyo ito. Panimula ko habang itinuturo ang screen.
Ito ba ang gawa ng isang taong walang kasalanan? Si Valerie ang nagnanakaw sa pondo ng korporasyon ni Mateo upang bayaran ang utang sa kasino ng kanyang ina. Nung naramdaman niyang malapit ko ng matuklasan ng lahat, ginawa niya ang kalabas na pagnanakaw upang maalis ako sa daan. Nanlaki ang mga mata ni Auntie Baby. Ang kanyang hilig sa chismis ay agad na napalitan ng matinding gulat at galit nang makita ang mga tunay na dokumento. Ang mga tulad niya ay maaring mahilig sa kwentong walang kasiguraduhan, ngunit mas minamahal nila ang katotohanang may hawak na matibay na ebidensya laban sa mga mapang-aping mayayaman. Diyos ko, Tess! Bulong niya habang hawak ang kanyang dibdib. Ang dumi pala ng laro ng babaeng iyon. At naniwala naman ang tangang si Mateo. Si Mateo ay nakagapos sa utang na loob, Auntie. At ang bulag na tao ay mahirap pakayin. Sagot ko habang dahan-dahang kinukuha ang lumang estatwa ng Santo Niño mula sa aking bag. Ang estatwa ay may kuunting putik dahil sa pagkakalat sa ulan kanina. Kumuha ako ng isang malinis na basahan, binasa ito ng kuunting tubig, at marahang pinunasan ang putik na nakadikit sa mukha ng banal na imahe. Pinagmasdan ko ang kanyang payapang mukha bago ko dahan-dahang binuksan ang maliit na tapeb sa ilalim ng kahoy na pedestal nito. Doon, inilagay ko ang micro SD card na naglalaman ng lahat ng aking alas. Habang ginagawa ko ito, biglang sumagi sa aking isipan ang isang alaala bago ako pinalayas sa mansyon. Nakita ko si Valerie na may hawak na isang lumang susi na may tatak ng Banco de Manila, isang bangko na matagal nang magsara at hindi kailanman naging bangko ng pamilya de Silva. Bakit hawak ng isang mamahaling babae ang susi ng isang saradong institusyon? Isang marahang katok sa pintuang kahoy ang pumutol sa aking pag-iisip. Hindi ito katok ng isang taong mayabang. Ito ay mahina, nanginginig, at tila nagmamakaawa. Binuksan ko ang pinto at doon ay tumambad si Maricar, ang aking kasamahang katulong sa mansyon. Agad siyang lumuhod sa aking paanan, umiiyak at nanginginig ang buong katawan habang hawak ang dulo ng aking basang palda. Tess, patawarin mo ako! Patawarin mo ako, pakiusap! Hikbi niya habang hinahampas ang kanyang sariling dibdib. Tinakot ako ni Doña Consuelo at ni Valerie. Sabi nila, kung hindi ko ilalagay ang kuwintas sa bag mo, ipapapatay nila ang nanay ko na kasalukuyang sumasailalim sa dialysis sa ospital. At binigyan nila ako ng 50,000 piso para sa gamot. Tess, napilitan lang ako. Tiningnan ko si Maricar na nakaluhod sa aking paanan. Ang aking puso na dati ay madaling maawa, ay tila naging isang malamig na bato. Hindi ko siya sinigawan, hindi ko rin siya itinulak. Sa halip, hinawakan ko ang kanyang balikat at dahan-dahan siyang itinayo. Tumayo ka, Maricar. Ang aking boses ay walang galit, ngunit walang init. Hindi ako galit sa iyo dahil alam kong pareho tayong biktima ng kanilang kapangyarihan. Ngunit kung gusto mong talagang humingi ng tawad sa akin, may kailangan kang gawin. Tumingin sa akin si Maricar na puno ng luha ang mga mata. Nagtataka sa aking kalmado at malamig na reaksyon. Bumalik ka sa mansyon. Patuli ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Magkunwari kang tapat ka pa rin kay Valerie. Tanggapin mo ang bawat parang ibibigay niya. Ngunit iulat mo sa akin ang bawat galaw niya, ang bawat tawag, at ang bawat taong darating sa mansyon. Ikaw ang magiging mata at tainga ko sa loob ng impyernong iyon. Mabilis na tumango si Maricar. Tila nakakita ng pagkakataon na makabawi sa kanyang kasalanan. Pagkatapos niyong umalis, nanatili akong nakatayo sa tabi ng bintana, pinapanood ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas. Dumating ang hating gabi. Ang tunog ng mabilis na tibok ng lumang orasan sa aking dingding ay tila ba nagpapadama ng papalapit na panganib. Biglang umilaw ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Maricar ay kumikislap sa screen. Agad ko itong sinagot at bago ko pa paman maibigkas ang aking pangalan, narinig ko ang kanyang nanginginig at bumubulong na boses sa kabilang linya, na tila ba nagtatago sa ilalim ng kama sa matinding takot. Tess,
Narinig ko si Valerie. May kausap siyang abogado sa telepono. Si Attorney Philippe Soler. Sabi nila, may inihanda silang mga pekeng dokumento para sa paglilipat ng lahat ng shares ni Mateo bukas ng umaga. At balak ka nilang ipahuli sa pulis kapag nagpakita ka sa opisina. Hindi ako pwedeng manatigin nagtatago sa dilim ng tondo, habang ang mga kaaway ko ay naghahanda ng batas upang tuluyan akong ibaon. Kinabukasan, sa tulong ng mga koneksyon ni Auntie Baby, nakipagtagpo ako kay Attorney Felipe Soler sa isang simpleng kainan sa tabi ng Manila Regional Trial Court. Si Attorney Felipe ay isang lalaki sa kanyang mga huling bahagi ng 50 taon, may maayos na gupit ng buhok at nakasuot ng isang simpleng suit na bagaman mukhang luma ay napakalinis. Mayroon siyang banayad na ngiti na agad na nagbibigay ng kapanatagan sa sinumang kausap niya. Huwag kang matakot, Teresa. Panimula niya, habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lumang lamesang kahoy. Nabalitaan ko ang nangyari sa iyo sa mansyon ng mga De Silva. Hindi ko matitiis na makita ang isang tapat na manggagawa na inaapi ng mga makapangyarihang pamilya sa lungsod na ito. Tutulungan kita ng walang anumang kapalit. Ipinakita ko sa kanya ang mga hard copy ng mga peking bank transfers ni Valerie na aking ipinatala mula sa aking cellphone. Maingat niyang binasa ang bawat pahina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa bawat numerong nakasulat doon. "This is brilliant, Teresa," bulong niya na may kasamang pagkamangha. "This is more than enough to prove your innocence and put Valerie behind bars for corporate fraud. Ipaproseso ko agad ito sa korte upang harangan ang anumang tangka nilang paglilipat ng shares ni Mateo." Ngunit habang siya ay nagsasalita, ang aking mga mata ay dahan-dahang bumaba sa kanyang kanang kamay. Sa kanyang maliit na daliri, nakasuot ang isang mamahaling gintong singsing na may nakaukit na kakaibang kastilyo at leon, isang pamilyar na simbolo na nakita ko na noon sa mga antigong kahon ng alahas ni Doña Consuelo sa mansyon. Ang aking puso ay bumilis ang tibok, ngunit nanatiling walang emosyon ang aking mukha. Pinili kong manatiling tahimik tungkol dito. Nang matapos ang aming pag-uusap at lumabas ako ng kainan, hindi ko inaasahan na makikita ko si Mateo na nakatayo sa may gilid ng aking daan, nakasandal sa kanyang marangyang sasakyan habang hawak ang isang makapal na brown envelope. Mukha siyang walang tulog. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagkalito nang makita ako. "Tess," mabilis siyang lumapit sa akin. Sinisiguradong walang nakakakita sa amin sa masikip na bangketa. "I've been looking for you. Pakiusap, kunin mo ito." Inabot niya sa akin ang envelope na puno ng makapal na pera. "Gamitin mo ito para makabalik sa probinsya ninyo sa Samar. Doon, pwede kang magsimula muli. Huwag mo nang harapin si Valerie o ang aking ina. I don't want to see you in jail, Tess. Please, just take this and leave Manila." Tiningnan ko ang makapal na papel ng pera sa kanyang kamay. Pagkatapos, ay tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Walang galit sa aking tingin. Tanging isang malalim at malamig na pagkaawa para sa isang lalaking walang lakas na ipagtanggol ang katotohanan. "Mateo." Ang aking boses ay tila bulong ng hangin sa gabi, ngunit bawat salita ay may bigat ng bakal. Inaalagaan ko ang lola mo ng walang hinihinging kapalit, kundi ang aking dignidad. Huwag mong dungisan ang desisyon kong umalis gamit ang iyong bariya. Huminga siya ng malalim, tila nasaktan sa aking mga salita. Inabot niya ang isang mamahaling gintong panulat mula sa kanyang bulsa upang iabot sa akin ang isang kasunduan ng pagbibitiw at hindi pagsasalita tungkol sa pamilya De Silva. Iniiwas ko ang aking kamay sa kanyang mamahaling panulat. Sa halip, dinukot ko mula sa aking bulsa ang isang lumang 5 pisong ballpen na medyo may bawas na ang tinta. Gamit ang aking sariling panulat, mabilis at matatag kong nilagdaan ang papel sa ibabaw ng kanyang sasakyan bago ko ito ibinalik sa kanya. "Ang aking pangalan ay hindi nabibili ng iyong ginto, Mateo." Sabi ko bago ako tuluyang tumalikod at naglakad palayo sa kanya
nang hindi muling lumilingon. Habang naglalakad ako sa masikip na eskinita, patungo sa sakayan ng jeepney, lumingon ako ng bahagya upang tingnan si Attorney Felipe na kasalukuyang sumasakay sa kanyang mamahaling sasakyan sa kabilang kalsada. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kanyang kotse, inilabas ang kanyang telepono, at mabilis na nag-dial ng isang numero. Ang kanyang muka ay wala ng banayad na ngiti. Ang napalitan nito ay ang muka ng isang tuso at mapanganib na lobo. Nasa akin na ang buong tiwala ng tangang dating katulong, sabi niya sa kabilang linya, habang ang kanyang mga daliri ay marahang sumasayaw sa manibela. Handa na ang bitag, Consuelo. Sisiguraduhin kong sa oras na ipakita niya ang mga ebidensya sa gala. Doon mismo natin siya tuluyang ibabaon sa kulungan. Hindi sapat na mayroon akong hawak na ebidensya. Kailangan ko ring malaman kung paano ito gagamitin upang pasabugin ang pundasyon ng aking mga kaaway. Noong gabing iyon sa Tondo, tinipon ko sa aking maliit na silid si Auntie Baby, kasama ang kanyang mga kaibigang labandera, mga katulton sa ibang marangyang bahay, at mga tindera sa palengke. Inilatag ko sa ibabaw ng lamesang kahoy ang mga kopya ng transaksyon ni Valerie. Ipinakita ko sa kanila kung paano unt-unting nilimas ng pamilya Montemayor ang pondo ng De Silva Foundation na nakalaan sana para sa mga batang may sakit sa puso. Huwag muna natin itong i-post sa social media ng hayagan. Paliwanag ko habang nakatitig sa kanilang mga interesadong mukha. Gusto kong simulan ninyo sa pabulong na paraan. Sabihin ninyo sa inyong mga kasamahang katulong sa Forbes Park, sa mga driver at sa mga hardinero. Hayaan nating ang kanilang sariling mga bulong ang dahan-dahang lumikha ng takot sa puso ni Valerie. Tuwang-tuwa si Auntie Baby. Agad niyang inilabas ang kanyang lumang cellphone at sinimulang itype ang mga mensahe para sa kanilang mga group chat. Masigla siyang tumatawa kasama ang kanyang mga kapitbahay habang gumagawa ng mga nakatutuwang larawan at meme ni Valerie gamit ang kanilang mga simpleng telepono na tila ba nakakita ng isang mahusay na paraan ng paghihigante laban sa mga mapang-aping mayayaman na madalas ay hindi nababayad sa kanila ng tama. Ang tagpong iyon, bagaman sa gitna ng kahirapan, ay puno ng kakaibang lakas ng pagkakaisa. Hindi nagtagal. Ang bulong ng Tondo ay nakarating sa mga pasilyo ng Forbes Park. Sa loob ng mansyon, nagsimula ng maging abala ang telepono ni Valerie. Ang mga tawag mula sa mga donasyon ng kumpanya at ilang mamamahayag na nagtatanong tungkol sa nawawalang pondo ay nagsimulang dumating na nagdulot ng matinding takot sa kanyang puso. Dahil dito, ginamit ni Valerie ang kanyang huling alas. Hinarap niya si Mateo sa silid-aklatan ng mansyon habang hawak ang isang pekeng sertipiko ng doktor mula sa isang kilalang ospital. Umiiyak siya ng malakas. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang nakasandal sa dibdib ni Mateo. "Mateo, look at this!" higpi niya habang itinuturo ang papel na nagsasabing lumalala ang kanyang sakit sa puso dahil sa matinding stress. "Pinapatay ako ng dating maid mo. She is spreading lies about me and my family. Kung talagang mahal mo ako at pinagkakatiwalaan, pirmahan mo na ang paglilipat ng mga shares ng kumpanya ngayon din upang mapatunayan natin sa kanila na hindi tayo matitinag ng mga tsismis ng isang hampas lupa." Sumunod naman si Doña Consuelo, na nakatayo sa may pintuan habang nakataas ang kilay. "Yes, Mateo. Pirmahan mo na ang mga papeles na inihanda ni Attorney Felipe. Ipakita mo sa babaeng si Teresa na wala siyang kapangyarihang sirain ang ating pamilya." Si Mateo ay nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang panulat, habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Ang kanyang puso ay nagtatalo, ngunit ang bigat ng obligasyon ay dahan-dahang gumagapos sa kanyang kamay upang sumunod. Habang nangyayari ang dramang ito, si Maricar na kasalukuyang nagpapanggap na naglilinis sa labas ng silid ay maingat na nagmamasid. Nang makaalis ang lahat, nakita niya si Doña Consuelo na may hawak na isang pulang sobre na may nakasulat na pangalan ni Felipe Soler. Maingat na inilagay ni Consuelo ang sobre sa ilalim ng kama sa silid ni Lola Elena bago siya mabilis na lumabas
na tila may malaking sikretong itinatago. Nang marating ng gabi ang kanyang rurok, tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng aking higaan. Ang pangalan ni Mateo ay kumikislap sa screen. Sinagot ko ang tawag nang walang pag-aalinlangan. Ang boses ni Mateo mula sa kabilang linya ay malamig, puno ng galit. Ngunit may kasamang matinding pagkabigo at pakiusap. Hes, pakiusap. Patigilin mo na si Auntie Baby at ang mga tao mo sa tondo. Kung hindi mo ititigil ang paninirang puri kay Valerie at sa pamilya niya, mapipilitan akong gamitin ang buong puwersa ng aking kumpanya at ng batas upang ipahuli ka. Huwag mo akong piliting gawin ito sa Tess. Ang maranyang ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati ay napupuno ng mababangong amoy ng mga mamahaling pabango, bulaklak, at ang walang patid na kislap ng mga kamera ng media na lumilika ng tila mga artipisyal na kidlat sa paligid. Ito ang gabi ng De Silva Tech Gala, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga negosyante at mamamahayag bago ang kasal bukas. Pumasok ako sa bulwagan ng may tuwid na likod. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na damit na bagaman walang mamahaling hiyas, ay nagpapakita ng aking malinis at marangal na tindig. Hawak ko sa aking kanang kamay ang flash drive na ibinigay sa akin ni Attorney Felipe Soler, na pinaniniwalaan kong naglalaman ng mga orihinal na ebidensya ng pagnanakaw ni Valerie. Habang naglalakad ako patungo sa gitna ng bulwagan, ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay dahan-dahang gumapang sa paligid. Natigil ang tawanan ng mga mayayaman nang makita ang isang simpleng katulong na naglalakad sa kanilang teritoryo. Sa ibabaw ng entablado, nakatayo si Mateo kasama si Valerie at Doña Consuelo, kasalukuyang kinakapanayam ng mga mamamahayag. Nang magtagpo ang aming mga mata ni Mateo, naramdaman ko ang kanyang gulat at takot. Mabilis na humawak si Valerie sa kanyang braso. Dahan-dahang nangiinig ang kanyang katawan upang ipakita sa lahat na siya ay natatakot sa aking pagdating. Mateo, ang aking boses ay malinaw. Dinala ng mikropono ng isang mamamahayag na malapit sa akin. Narito ako upang ibigay sa iyo ang aking huling regalo para sa iyong kasal. Ang katotohanan tungkol sa babaeng balak mong pakasalan. Inabot ko kay Mateo ang flash drive. Bago pa man makapagsalita si Mateo, mabilis na lumapit si Attorney Felipe Soler mula sa gilid ng entablado. May hawak na banayad na ngiti habang kinukuha ang drive mula sa kamay ni Mateo. Upang maging patas sa lahat, at dahil narito rin naman ang media, tingnan natin ang nilalaman nito sa malaking LED screen. Mungkahi ni Felipe na tila ba isang tagapagtanggol ng katarungan. Isinalpak niya ang drive sa pangunahing computer ng bulwagan. Lumingon ang lahat sa dambuhalang screen sa likod ng entablado, naghihintay sa aking tagumpay. Ngunit nang magbukas ang mga dokumento, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lumabas sa screen ay hindi ang mga bank transfers ni Valerie. Sa halip, ito ay mga peking email at dokumento ng bangko sa aking pangalan na nagpapakita na tumanggap ako ng milyon-milyong piso mula sa karibal na kumpanya ng De Silva Tech. Nakasulat doon na ako raw ang nagbenta ng mga sikretong teknolohiya ng kumpanya ni Mateo at gumawa ng mga peking tsismis laban kay Valerie upang takpan ang aking sariling pagnanakaw. Teresa Santos. Ang boses ni Felipe ay naging matigas at walang awa habang humaharap sa mga mamamahayag. You are under arrest for corporate espionage, cyber libel, and grand extortion laban sa pamilya De Silva. Dalawang nakasuit na pulis ang mabilis na lumapit sa akin mula sa dilim ng bulwagan. Kinuha nila ang aking dalawang kamay at dahan-dahang inilagay ang malamig na bakal ng posas sa aking mga pulso. Hindi ko ibinaba ang aking ulo. Tumayo ako ng tuwid. Sinalubong ang kislap ng mga kamera ng media at ang mapanghusgang tingin ng buong alta sosyedad ng walang takot. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig ng malamig kay Felipe. Lumingon ako sa paligid upang hanapin si Maricar, na dapat ay kasama ko upang magpatotoo. Ngunit siya ay tuluyang nawala sa gitna ng karamihan. Bakit siya biglang naglaho? Tumingin ako kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit, poot,
at isang malalim na pagkabigo. "I trusted you, Tess," bulong niya na may basag na boses habang nakatingin sa aking mga posas. "Lola Elena loved you. How could you do this to us?" Hindi ako sumagot. Alam kong kahit anong salita ang lumabas sa aking bibig na yon ay walang halaga sa harap ng inihandang bitag. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ko si Valerie na dahan-dahang nagtatago ng isang mapanlinlang na ngiti sa likod ng kanyang mamahaling panyo. Habang inaalalayan ako ng mga pulis, palabas ng bulwagan, patungo sa nakaparadang sasakyan sa labas, lumapit ng bahagya si Attorney Felipe sa aking gilid upang tulungan ang mga pulis na hawakan ako. Ibinaba niya ang kanyang ulo at bumulong sa aking tainga. Ang kanyang boses ay puno ng nakaririm-marim na tagumpay. "Hindi ka dapat nakikipaglaro sa pamilya ko, Teresa. Ako ang nagbigay ng buhay kay Valerie, at ako ang kukuha ng lahat mula sa mga De Silva." Inilagay ako ng mga pulis sa likod ng sasakyan. Ang tunog ng marahas na pagsara ng pinto ng sasakyan ng pulis ay tila dambuhalang bakal na tuluyang humahati sa aking mundo. Nag-iiwan sa akin sa loob ng malamig na dilim. Nakaupo ako sa malamig at maruming semento ng selda sa Manila Police Station. Ang amoy ng kalawang, lumang pawis at ihi ay nakabalot sa buong paligid. Ngunit wala doon ang aking isip. Ang aking utak ay mabilis na nagpoproseso. Inaalala ang bawat salitang ibinulong ni Attorney Felipe Soler bago ako isinakay sa sasakyan ng pulis. Ako ang nagbigay ng buhay kay Valerie, at ako ang kukuha ng lahat mula sa mga De Silva. Gumapang ako ng bahagya patungo sa sulok ng selda kung saan may makapal na alikabok sa sahig. Gamit ang dulo ng aking kuko, dahan-dahan kong iginuhit ang mapa ng mansyon ng mga De Silva. Ipinakita ko doon ang silid ni Lola Elena, ang altar kung saan nakatago ang estatwa ng Santo Niño at ang silid-aklatan ni Doña Consuelo. Ang bawat linya ay tila ba isang plano ng digmaan na dahan-dahang nabubuo sa aking isip. Ang aking pagguhit ay naputol nang marinig ko ang tunog ng mabibigat na sapatos at ang pagbukas ng bakal na pintuan ng presinto. Lumitaw si Mateo sa kabilang panig ng mga rehas. Mukha siyang sirang-sira, ang kanyang mga mata ay puno ng pait habang nakatingin sa akin na nakaupo sa sahig ng selda. "Bakit mo nagawa ito, Tess?" Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at matinding kabiguan. "Binigyan ka namin ng trabaho, pinagkatiwalaan ka namin. Lola Elena treated you like her own family. Tapos ibebenta mo ang mga sikreto ng kumpanya ko sa mga kalaban ko? Ganito ba kababa ang halaga ng katapatan mo?" Tumayo ako ng dahan-dahan, lumapit sa mga rehas, at tiningnan siya ng diretso sa kanyang mga mata nang walang kahit isang patak ng luha o panghihina. Ang aking boses ay nanatiling tahimik, ngunit may tindi ng lamig na tila ba yelo na dumampi sa kanyang balat. "Ang bulag na tulad mo ay walang karapatang magtanong tungkol sa katapatan, Mateo," sabi ko habang ang aking mga daliri ay marahang humahawak sa malamig na bakal. "Kung talagang gusto mo ang katapatan, hanapin mo ang sagot sa sarili mong altar, sa silid ng lola mo. Doon mo malalaman kung sino ang totoong ahas na pinapakain mo sa iyong kama." Huminga siya ng malalim, tila nasaktan sa aking matatalim na salita, bago siya dahan-dahang tumalikod at lumabas nang hindi muling nagsalita. Nang makaalis si Mateo, lumapit sa akin ang isang mabait na gwardiya na madalas kong makita sa presinto. May dala siyang isang basong tubig at tinapay. "Teresa, narinig ko sa mga kasamahan ko na isinugod muli sa ospital ang lola ng amo mo," bulong ng gwardiya na may pag-aalala. "Lumalala raw ang kondisyon ng matanda matapos niyong malaman na nakakulong ka." Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib. Si Lola Elena ang tanging tao sa mansyong iyon na nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Ngunit pinilit kong ikulong ang aking emosyon. Alam kong kailangan kong manatiling matatag kung gusto kong iligtas ang aking sarili at ang matanda mula sa mga kamay ni na Felipe at Valerie. Naalala ko ang isang lumang larawan na nakita ko noon sa isa sa mga drawer ni Doña Consuelo
habang naglilinis ako ng kanyang silid. Ito ay larawan ni Consuelo noong bata pa siya, kasamang isang lalaking may kaparehong gintong singsing na may nakaukit na kastilyo at leon na suot ni Attorney Felipe Soler Mayon. Felipe is indeed Valerie's biological father. Ang pamilya Montemayor ay matagal lang lubog sa utang at si Felipe ang utak sa likod ng paggamit kay Valerie upang ubusin ang yaman ng mga De Silva. Ang aking pagninilay-nilay ay naputol nang muling lumapit ang gwardiya sa aking selda, hawak ang isang susi. Teresa Santos, may nagbayad ng piyansa mo. Nakalaya ka na. Nagulat ako. Sino ang magbabayad ng ganoon kalaking halaga para sa akin? Alam kong walang sapat na pera si Auntie Baby upang gawin ito. Habang nilalagdaan ko ang aking mga papeles sa paglaya sa mesa ng pulis, mabilis na inabot sa akin ng gwardiya ang isang basang papel na nakatago sa kanyang palad. May nagpapabigay sa iyo niyan, bulong niya bago mabilis na lumayo. Binuksan ko ang papel sa ilalim ng malamig na ilaw sa labas ng presinto. Nakasulat doon ang mga salitang, nasa akin ang totoong orihinal na drive. Magkita tayo sa lumang simbahan sa Tondo. Lumingon ako sa aking likod habang ang isang malamig na patak ng tubig mula sa kisame ng presento ay dahan-dahang nahuhulog sa aking braso. Tila ba dumi na binubura ang mapa ng mansyon na aking iginuhit sa alikabok ng selda. Ang malamig na hangin ng madaling araw sa Maynila ay sumalubong sa aking basang mukha nang lumabas ako sa presento. Sa gilid ng kalsada, nakatayo si Auntie Baby. Hawak ang isang malinis at tuyong tuwalya, isang hanay ng mga tuyong damit, at isang supot ng mainit na pandesal. Salamat sa Diyos, Tess! Mabilis siyang lumapit sa akin at agad akong ibinalot sa tuwalya. Nakalabas ka na! Nag-alala ako ng husto nang mabalitaan ko ang nangyari sa gala. Sinong nagbayad ng ganoon kalaking piyansa para sa'yo? Sinubukan kong magbenta ng mga alahas ko, pero hindi sapat ang halaga. Hindi ko rin alam, Auntie. Sagot ko, habang pinatutuyo ang aking buhok. Sabi ng gwardiya, may nag-wire transfer ng pera nang hindi nagpapakilala. Ngunit may mas malaking problema tayo. Kailangan nating mahanap si Maricar. Ibinulong sa akin ni Auntie Baby na si Maricar ay kasalukuyang nagtatago sa isang abandonadong bodega ng mga lumang kahoy sa gilid ng pantalan sa Tondo. Takot na takot ito dahil mula kagabi ay may mga kahina-hinalang lalaki na naghahanap sa kanya sa kanyang inuupahang kwarto, mga tauhan ni Attorney Felipe Soler na nais siyang patahimikin. Mabilis kaming naglakad patungo sa madilim at mabahong bodega. Natagpuan namin si Maricar sa likod ng mga nagtataasang kahon ng kargamento. Nanginginig sa takot at malamig na pawis. Yakap-yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Inilabas ko mula sa supot ang huling mainit na pandesal na ibinigay ni Auntie Baby. Hinati ko ito sa dalawa at inabot ang kalahati sa kanya. Tumingin siya sa akin na may kasamang matinding hiya at pagsisisi bago niya tinanggap ang tinapay at kinain ito ng mabilis, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang maruruming pisingi. Tess, si Felipe. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. Siya ang otak ng lahat. Siya ang pumilit kay Doña Consuelo na gumawa ng paraan para maalis ka sa mansyon dahil natatakot silang mabunyag ang lihim. At si Valerie ay anak ni Felipe kay Doña Consuelo noon kanilang kabataan. Hindi ako nagulat. Ang aking hinala ay napatunayan na. May mga dokumento si Doña Consuelo, patuloy ni Maricar, habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Mga lumang sulat at kasunduan nila ni Felipe. Kamakailan lang, nakita ko si Consuelo na inilagay ang mga liham na yon sa isang pulang sobre at itinago ito sa ilalim ng kama sa silid ni Lola Elena upang hindi ito mahanap ni Mateo. Nasa loob pa rin ng mansyon ang pulang sobre, sabi ko habang ang aking mga mata ay dahan-dahang sumisikip sa determinasyon. At ang mga orihinal na dokumento ng bangko na aking ipinatala ay nakatago pa rin sa ilalim ng estatwa ng Santo Niño sa loob ng silid ng lola ni Mateo. Kailangan nating makuha ang mga iyon bukas,
sa mismong araw ng kasal, habang abala ang lahat sa paghahanda. Ngunit Tess, may isa pa akong nakita sa mga dokumento ni Consuelo bago niya ito itago. Bulong ni Maricar na nagdulot ng isang bagong pag-aalinlangan sa aking isip. Bakit may nakasulat na napakalaking halaga ng pera sa pangalan ni Lorenzo, ang pinsan ni Mateo, sa pinakahuling pahina ng mga talaan ng pamilya Montemayor? Bago ko pa maiproseso ang kahulugan ng tanong na yon, ang katahimikan ng bodega ay binuwag ng tunog ng mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa ibabaw ng graba, sa labas ng gusali. Mabilis na sumilip si Auntie Baby sa maliit na siwang ng kinakalawang na pintuang bakal ng bodega. Ang kanyang mukha ay agad na nawala ng kulay, naging maputla sa matinding takot. Tess, si Lorenzo, bulong niya na tila ba hihimatayin. May kasama siyang 2 armadong lalaki. Papasok sila rito. Narinig ko ang tunog ng mabibigat na sapatos sa labas ng pinto. Dahan-dahang lumalapit sa aming kinaroroonan, habang ang tunog ng bawat hakbang ay tila ba nagpapasikip sa natitirang hangin sa loob ng bodega. Narinig ko ang marahas na pagtulak sa kinakalawang na pinto ng bodega. Sa gitna ng dilim, hinawakan ko ng mahigpit ang mga kamay na Maricar at Auntie Baby. Dahil kilala ko ang bawat sulok ng tondo, mabilis ko silang ginalaw patungo sa maliit na binta ng kahoy sa likod ng mga nakatambak na troso. Unang lumabas si Auntie Baby. Sumunod si Maricar at huli ako. Sa sandaling pumasok si Lorenzo at ang kanyang mga tauhan sa bodega, kami ay dahan-dahan nang nawala sa madidilim na eskinita ng tundo, ligtas mula sa kanilang mga kamay. Kinaumagahan, ang araw ng kasal ay sumikat sa itaas ng mansyon ng mga De Silva sa Forbes Park. Ang buong paligid ay napupuno ng ingay ng mga sasakyan ng mga caterer, florists at dekorador. Ito ang pinakahihintay kong pagkakataon. Sa tulong ng isa sa mga kaibigang florist ni Auntie Baby, nakasuot ako ng uniforme ng katulong sa bulaklak at may dalang dambuhalang florera ng mga puting rosas, na naging dahilan upang makapasok ako sa mansyon nang hindi napapansin ng mga gwardya. Maingat akong umakyat sa hagdanan. Sa likod patungo sa ikalawang palapag at dahan-dahang, pumasok sa silid ni Lola Elena. Ang silid ay amoy lavender at gamot, ngunit ito ay malamig at walang buhay dahil nasa ospital pa rin ang matanda. Naramdaman ko ang kirot sa aking puso nang makita ang kanyang bakanteng kama. Ngunit mabilis kong pinatatag ang aking sarili. Lumapit ako sa altar sa sulok ng silid. Dahan-dahan kong inangat ang estatwa ng Santo Niño at kinuha ang puting envelope na naglalaman ng mga transaksyon ni Valerie. Pagkatapos, lumuhod ako sa tabi ng kama at kinapa ang ilalim ng kutson. Doon, naramdaman ng aking mga daliri ang makinis na papel ng pulang sobre na itinago ni Doña Consuelo. Hawak ko na ang parehong ebidensya. Ngunit bago ko pa man mairating ang aking mga paa sa pinto, narinig ko ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto mula sa labas. Walang oras upang tumakbo. Mabilis akong pumasok sa likod ng makapal na kurtinang pelus na nakasabit sa malaking bintana. Ibinalot ko ang aking sarili sa dilim habang hawak ang mga dokumento sa aking dibdib. Bumukas ang pinto at pumasok sina Valerie at Lorenzo. Ang kanilang mga boses ay puno ng galit at pagtatalo tungkol sa pera. "Lorenzo, you promised me 50%!" Ang galit na bulong ni Valerie habang naglalakad sa tapat ng kama. Pagkatapos kong mapapirma si Mateo sa paglilipat ng shares na yung hapon bago ang kasal, his accident will happen. Ang lahat ng shares niya ay mapupunta sa akin bilang kanyang balo. Why do you want a bigger share of the tech assets? Dihil ako ang kukuha ng lason para sa kanya, Valerie. Ang mapanlinlang na sagot ni Lorenzo. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo mapapatay si Mateo nang walang nakakaalam. Doña Consuelo's debts to the casino must be paid first, or Felipe will ruin us both. Naramdaman ko ang tindi ng galit na dahan-dahang gumapang sa aking katawan habang naririnig ang kanilang planong pagpatay kay Mateo. Ngunit pinilit kong manatiling walang kibo. Dahan-dahang lumapit si Valerie patungo sa bintana, kung saan ako nagtatago
upang silipin ang mga dekorador sa harden sa ibaba. Ang aking puso ay bumilis ang tibok sa tindi ng kaba. Ngunit pinilit kong huwag gumawa ng kahit anong tunog. Pigil ko ang aking hininga habang ang dulo ng kanyang puting satin na sapatos ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa gilid ng kurtinang pelus na nagtatago sa akin. Dapat na tayong bumaba, sabi ni Lorenzo, habang hinahawakan ang balikat ni Valerie upang hilahin ito palayo sa bintana. Mateo might suspect something if we stay in his lola's room for too long. Tumango si Valerie at dahan-dahang sumunod kay Lorenzo patungo sa pinto. Ngunit bago sila tuluyang lumabas, may narinig akong maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ni Lorenzo. Ito ay isang maliit na vial ng lason, at dahan-dahan itong gumulong sa makinis na sahig patungo sa paanan ng kurtina kung saan ako nakatayo. Nanatili akong nakatitig sa kislap ng maliit na salaming bote na natatamaan ng liwanag ng araw na pumapasok sa bintana, habang ang tunog ng pagsara ng pinto ng silid ay nag-iwan sa akin sa loob ng isang nakabibinging katahimikan. Ang Manila Cathedral ay napupuno ng mga pinakamayayaman at makapangyarihang tao sa lungsod. Nakasuot sila ng puti at ginto habang si Valerie ay nakatayo sa tabi ng altar. Napakaganda sa ilalim ng kanyang mamahaling lace na belo. Si Mateo naman ay nakatayo sa kanyang tabi, mukhang matigas, walang buhay, at tila ba isang estatwang kahoy na walang sariling desisyon. Nagsimula nang magsalita ang pare para sa huling panunumpa. Ngunit bago pa man niya maibigkas ang mga salitang magpapakasal sa kanila, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuang kahoy ng katedral. Pumasok ako sa gitna ng simbahan. Nakasuot ako ng isang itim na belo upang itago ang aking mukha habang naglalakad ako sa gitna ng mahabang daanan patungo sa altar. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa paligid. Nang marating ko ang harap ng altar, dahan-dahan kong itininaas ang aking itim na belo na nagpapakita ng aking mukha na walang kahit kaunting takot sa harap ng buong alta sosyedad. Golden moment. Tess! Ang naguguluhang bulong ni Mateo habang ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Security! Get this crazy woman out of here! Sumigaw si Valerie habang ang kanyang muka ay agad na napuno ng takot at galit. Mabilis siyang humawak sa kanyang dibdib, dahan-dahang nanginginig ang kanyang katawan. Mateo, my heart! Inaatake ako sa puso! Pinapatay niya ako! Huwag mong dungisan ang banal na simbahang ito gamit ang iyong mga peking luha, Valerie. Ang aking boses ay nanatiling tahimik. Ngunit may tindi ng lamig na nagpatahimik sa buong katedral. Inilabas ko ang puting envelope at ang maliit na salaming bote ng lason na aking nakuha mula sa silid ni Lola Elena. Ito ba ang lason na balak ninyong ibigay kay Mateo pagkatapos ng kasal upang makuha ang lahat ng kanyang shares bilang kanyang balo? Sa labas ng simbahan, hindi na hinintay ni Auntie Baby ang aking hudyat. Ginamit niya ang kanyang mabilis na mga daliri upang i-upload ang lahat ng mga orihinal na dokumento ng bangko, ang pag-amin ni Maricar sa video, at ang mga liham na nagpapatunay na si Attorney Felipe Soler ang tunay na ama ni Valerie. Sa loob ng ilang minuto, ang Facebook Live ng kasal ay napuno ng milyon-milyong komento at reaksyon mula sa buong bansa. Bago pa man makapagsalita si Attorney Felipe upang gamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa akin, muling bumukas ang pinto ng simbahan. Pumasok ang mga ahente ng National Bureau of Investigation, NBI. Hawak ang isang selyadong warrant of arrest. Attorney Felipe Soler, Valerie Montemayor, and Lorenzo de Silva, you are under arrest for corporate fraud, grand embezzlement, and attempted murder. Ang matatag na pahayag ng pinuno ng NBI. Si Felipe ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang muka ay napuno ng matinding gulat habang tinitingnan ang warrant. Sino ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihang ito? This is illegal. Tiningnan ko ang selyadong papel ng korte. Ito ay nilagdaan ng isang mataas na hukom sa loob lamang ng ilang oras, na tila ba may isang napakalakas na tao sa likod ng korte na nagbigay ng mabilis na pahintulot.
Sino ang may ganoon kalaking kapangyarihan upang tulungan ako nang hindi ko nalalaman? Habang kinakaladkad ng mga ahente si Valerie na sumisigaw at nagwawala, dahan-dahang lumapit si Doña Consuelo kay Mateo, umiiyak at nagmamakaawa. Mateo, aking anak, huwag kang maniwala sa kanya. Hikbi ni Consuelo, habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Mateo. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa pamilya ni Valerie, matagal nang patay ang kumpanya mo. Lumapit ako kay Mateo at dahan-dahang inilagay sa kanyang nanginginig na mga kamay ang pulang sobre na aking nakuha sa ilalim ng kama ni Lola Elena. Tingnan mo ang pondo ng kumpanya mo, Mateo. Ang aking boses ay tila bulong ng katotohanan. Ang pamilyang sinasabi mong nagligtas sa'yo, sila ang nagnakaw ng sarili mong pondo upang ibayad sa utang sa kasino ng iyong sariling ina. Nanatili kaming nakatayo sa gitna ng simbahan habang ang tunog ng dambuhalang kampana ng katedral sa labas ay nagsimulang tumunog ng marahas. Tila ba nagbabadya ng isang hindi natuloy na kasal at ang pagbagsak ng isang huwad na imperyo. Ilang linggo na ang lumipas mula nang sumabog ang pinakamalaking skandal sa alta sosyedad ng Maynila. Ang opisina ng De Silvatec ay tahimik. Ang tanging tunog sa loob ay ang marahang pagbukas ng mga papeles ng kumpanya na nailigtas ko mula sa mga kamay ni Valerie at Lorenzo. Nakaupo si Mateo sa likod ng kanyang malaking lamesa. Mukhang matanda ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagod habang nakatingin sa akin na pumasok sa kanyang opisina. Hindi na ako nakasuot ng uniforme ng katulong. Nakasuot ako ng isang formal at marangal na damit na nagpapakita ng aking bagong simula bilang isang malayang babae. Inilapag ko sa ibabaw ng kanyang lamesa ang mga susi ng mansyon at ang huling ulat ng imbentaryo ng bahay. Narito ako upang ibigay ang huling turnover ng aking trabaho, Mateo. Mahinahon kong pahayag. Ang aking boses ay walang galit, tanging kapayapaan. Mula ngayon, formal na akong nagbibitiw bilang tagapamahala ng inyong tahanan. Mabilis na tumayo si Mateo mula sa kanyang silya, lumapit sa aking kinaroroonan, at dahan-dahang lumuhod sa aking paanan habang hawak ang aking 2 kamay. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy sa kanyang mukha habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa matinding pagsisisi. Tess, pakiusap, don't leave me. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pakiusap na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. I was stupid, I was blind. Niligtas mo ang kumpanya ko. Niligtas mo ang buhay ko mula sa lason ni Valerie at Lorenzo habang pinagdudahan kita. Pakiusap, bumalik ka sa akin. Not as a maid, Tess. Be my wife. Ikaw ang magiging Doña Teresa ng aking buhay at ng aking mansyon. Tiningnan ko ang lalaking nakaluhod sa aking paanan. Naalala ko ang gabi ng ulan, kung kailan ako naman ang nakaluhod sa kanyang harapan habang siya ay nanatiling tahimik. Ngunit wala na akong maramdamang galit o pagnanais na maghigante. Ang aking puso ay tuyo na, malaya na mula sa kanyang anino. Dahan-dahan kong inalis ang aking mga kamay mula sa kanyang mahigpit na hawak. Mateo, ang aking boses ay naging banayad, ngunit may matigas na hangganan. Ang pag-ibig na walang tiwala ay tila isang magandang bahay na gawa sa buhangin. Isang malakas na hampas lamang ng ulan, ito ay tuluyan ng guguho. Niligtas ko ang kumpanya mo bilang huling pasasalamat sa kabutihan ni Lola Elena. Ngunit ang sarili ko naman ang ililigtas ko ngayon. Huminga siya ng malalim. Tila tinanggap ang katotohanan na hindi na niya muling mababalik ang tiwala na kanyang sinira. Tumayo ako at dahan-dahang tumalikod upang lumabas ng opisina. Habang pababa ako sa lobby ng gusali, biglang umilaw ang aking cellphone. Ito ay tawag mula sa ospital. Tess? Ang masiglang boses ng nurse ay naggala ng matinding init sa aking puso. Gising na si Lola Elena. Hinahanap ka niya at numiti siya nang banggitin namin ang pangalan mo. Naramdaman ko ang mga luha ng tunay na kaligayahan na dahan-dahang dumaloy sa aking mga mata. Ang unang pagkakataon na umiyak ako pagkatapos ng matagal na pagtitiis. Ngunit,
Bago ko pa man mairating ang aking mga paa sa labas ng pintuang salamin ng gusali, napansin ko ang isang bagong card na nakasabit sa hawakan ng aking bag. Ito ay walang pangalan ng nagpadala. Tanging mga salitang nakasulat sa gintong tinta. Ang iyong bagong simula ay protektado. Sino ang misteryosong tao sa likod ng card na ito? Ang sagot ay nanatiling isang lihim. Ngunit alam kong hindi na ako mag-iisa sa aking bagong daan. Lumabas ako sa gusali, sinalubong ng mainit na sikat ng araw ng Maynila. Doon sa gilid ng kalsada, nakatayo ang aking kapatid na lalaki. May hawak na liham ng pagtanggap mula sa universidad na pangarap niya. Nakangiti ng malawak habang kumakaway sa akin. Nagsimimal kaming maglakad sa gilid ng Rojas Boulevard. Pinagmasdan ko ang malawak na dagat ng Manila Bay habang ang dahan-dahang tunog ng mga alon ay tila ba nagpaparamdam ng kalayaan. Alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ang pangalang Teresa ay hindi na kailanman luluhod sa alikabok ng sinuman. Isang maayos at maliwanag na umaga ang sumalubong sa aking bagong opisina sa Tondo. Sa dingding, ang maliit na telebisyon ay kasalukuyang nagpapakita ng balita mula sa korte. Ang mukha ni na Valerie, Lorenzo at Attorney Felipe Soler ay malinaw na nakikita habang inihahayag ng hukom ang kanilang hatol na habambuhay na pagkakakulong sa New Bilibid Prison. Si Doña Consuelo naman, matapos mawalan ng lahat ng yaman at danggal, ay tuluyan ng lumipat sa isang malayong probinsya, namumuhay sa ilalim ng matinding kahihiyan ng kanyang sariling mga kasalanan. Inilipat ko ang aking paningin sa aking lamesa na may nakasulat na Teresa Santos Financial Consulting. Ang aking misyon ngayon ay tulungan ang mga kababaihan, mga tendera sa palengke, at maliliit na negosyante sa Tondo upang matutunan ang tamang pamamahala ng kanilang pinaghirapang pera upang hindi na sila muling mauto ng mga makapangyarihan. Sa aking tabi, abalang-abala si Auntie Baby sa pag-aayos ng mga folder, habang masaya siya nakikipag-usap sa mga kliyente. Ginamit niya ang kanyang husay sa pakikipagkapwa upang maging aking pinakamahusay na katulong sa opisina. Isang puting sobre mula sa lalawigan ng Samar ang nakalagay sa aking ibabaw ng lamesa. Ito ay sulat mula kay Mateo. Dahan-dahan ko itong binuksan at binasa ang kanyang pamilyar na sulat kamay. Tess, hindi ako sumusulat upang hilingin ang iyong pagbabalik. Sumusulat ako upang magpasalamat. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho ako sa isang non-profit organization. Nagpapatayo ng mga digital learning centers para sa mga batang mahihirap sa probinsya. Natagpuan ko ang kapayapaan dito, malayo sa karangyaan ng Maynila na minsang naging dahilan ng aking pagkabulag. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na kahulugan ng karangalan. Dalangin ko ang iyong walang katapusang kaligayahan. Marahan kong itineklat ang sulat at inilagay ito sa aking drawer. Pinatawad ko na si Mateo. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang ibabalik ko siya sa aking buhay, kundi ang pagpapalaya sa aking sariling puso mula sa anumang bigat ng nakaraan upang ganap kong mayakap ang aking pag-asa sa hinaharap. Nung hapong iyon, binisita ko si Lola Elena sa isang tahimik na harden sa Tagaytay. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair. Pinapanood ang magandang tanawin ng Bulkang Taal. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng liwanag, at ang isang banayad ng ngiti ay gumuhit sa kanyang mukha. Lumapit ako at mahigpit kong hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay habang sabay naming pinapanood ang mga ibon na malayang lumilipad sa malawak na kalangitan. Golden moment. Sa aming tabi, lumapit si Mang Juan, ang matapat at lumang katiwala ni Lola Elena. Iniabot niya sa akin ang isang lumang dokumento ng tiwala ng pamilya at bumulong ng may malalim na paggalang. Teresa, si Lola Elena ang nagbayad ng iyong piyansa noon. Bago pa man siya tuluyang maparalisa ng stroke, inutusan niya ako na ilipat ang kanyang personal na pondo sa isang lihim na account upang bantayan ka at ibigay ang proteksyon sa iyo
dahil alam niyang ikaw lamang ang tapat sa pamilyang ito. Ang mga luha ng matinding pasasalamat ay dahan-dahang dinaloy sa aking mga pisngi. Ang misteryo ng aking protektor ay nalutas na. Hindi ako kailanman pinabayaan ng taong aking pinaglingkuran ng tapat. Tumingin ako sa malawak na kaparangan. Ang lakas ng isang tunay na Filipina ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kanyang kayang tiisin sa gitna ng dilim, kundi sa kanyang tapang na tumayo ng tuwid kapag pinipilit siyang lumuhod ng mundo, at ang kanyang kakayahan na itayo ang kanyang sariling kaharian gamit ang sarili niyang mga kamay. Dahan-dahan kong isinasara ang aking lumang diary. Hawak ang isang matatag na ngiti sa aking muka. Handa na para sa susunod na kabanata ng aking malayang buhay. Sa bawat paghampas ng mga alon sa dalampasigan ng Manila Bay, dahan-dahang inanod ng dagat ang lahat ng sakit ng nakaraan na nag-iiwan ng isang bagong umaga na puno ng ginintuang liwanag ng kalayaan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiwala at pagsama sa akin hanggang sa huling bahagi ng mahaba at madamdaming paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng buhay ni Teresa, labis na kumurot ang aking puso sa bahagi kung saan napilitan siyang lumuhod sa malamig na marmol habang ang lalaking pinaglingkuran niya ay nanatiling tahimik sa tabi ng pinto. Ang tagpong yon ay hindi lamang basta kwento. Ito ay hango sa totoong buhay ng napakaraming kababaihan sa ating paligid na patuloy na nagpapakumbaba at nagpapakasakit para sa pamilya, ngunit madalas ay nakatatanggap lamang ng kawalang katarungan. Ang bawat eksena rito ay produkto ng maraming oras ng pagninilay-nilay upang magsilbing boses para sa mga pusong nasugatan ngunit piniling lumaban ng tama. Nais ko kayong tanungin, kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, pipiliin ninyo rin ba ang tumayo ng tuwid at tanggihan ang pagmamakaawa at yaman ni Mateo sa huli? O naniniwala kayo na karapat-dapat pa ring bigyan ng pangalawang pagkakataon ang isang pusong nabulag? Saksi ang lumang 5 pisong ballpen na ginamit ni Teresa upang lagdaan ang kanyang paglaya. Ipinapaalala nito sa atin na ang ating sariling tadhana ay hindi dapat isulat gamit ang ginto ng ibang tao, kundi gamit ang sarili nating tinta, gaano man ito kasimple o kamura sa paningin ng mundo. Saan ninyo kaya pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Kayo ba ay kasalukuyang nagluluto para sa inyong pamilya? Nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho? O baka naman ay nagpapatulog ng inyong mga anak sa duyan? Ibahagi ninyo naman ang inyong mga saloobin at sariling karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong mga kwento dahil dito sa ating komunidad, palaging may handang makinig at umunawa sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong mapalakas at mapagaling. Sana ay manatili kayong ligtas, may payapang kaisipan, at patuloy na maglakad ng may mataas na sa sarili ninyong landas. Pamagat ng kwento, ang lihim na altar ng karangalan. Paunawa. Ang lahat ng mga karakter at pangyayari sa kwentong ito ay kathang-isip lamang, nilikha para sa layuning mang-aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel Puso TV.